Silat sang adlaw sa pagsanag sang bulan. Katotohanan ng magyayangig sa puso't isip ng bansang Pilipinas. We cover the truth, nothing but the truth. 24/7, 360 News nationwide. Ang niya, Ito ang This is Panorama News Patrol. Kaibigan ng bayan, katotohanan ng sandigan. Good morning, Philippines. This is Princess Gallardo. This is Alvin Garcia, live from the Bond City News Studio. Out of the press for the hottest stories in the headlines today. United States anticipates North Korean troops alongside with Russia. Philippine Seryoso, luluwas na sa Pilipinas pagkalipas ng 14 na taon. Mga mensahe ni Maris Racal at Anthony Jennings ginbahin sa social media ni John Villanueva. Gilas Pilipinas get their first win against New Zealand in FIBA Asia Cup qualifiers. The United States anticipates North Korean troops alongside with Russia. Lloyd Austin, chief of Pentagon, expects thousands of North Korean troops massing in Russia. An estimation of 10,000 North Korean troops will soon enter combat against Ukraine. Moreover, Austin suspects that he had not seen significant reporting of North Korean troops being actively engaged in combat today. Apart from this, South Korean government officials and research groups stated that Russia has provided Pyongyang with oil, anti-air missiles, and economic help in exchange for the troops. Washington and Seoul have accused of sending. Turning now to Alvin for the next breaking news. Mary Jane Villoso luluwas na sa Pilipinas pagkalipas na 14 na taon. Matapos ang 14 na taon ng pagkakakulong sa Indonesia, ang Filipino domestic worker na si Mary Jane Villoso ay tuluyan na iuwi sa Pilipinas. Para sa mga nagbabagang detalye, narito si Princess Sulani. Salamat, Alvin. Inanunsyo na nga ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Nobyembre 20 matapos sa mahigit isang dekada ang pagsusumikap sa diplomasya na tumagal sa tatlong administrasyon. Si Villoso ay naaresto noong 2010 dahil sa kasong drug trafficking sa kabila ng mga malapit na pagkakataon ng kanyang pagbitay at tamo niya ang reputasyon sa pamamagitan ng kasunduan ng gobyernong Indonesia sa ilalim ni Pangulong Prabowo Subianto. Nagbigay naman ng komento ang Pangulo ukol sa dinanas ni Villoso. Mary Jane's story resonates with many. A mother trapped by the grip of poverty who made one desperate choice that altered the course of her life. Saad ng Pangulo. Ngayon, balik sa iyo, Alvin. Sunod sa mga balita, mga mensahe ni Maris Racal at Anthony Jennings ginbahin sa social media ni John Villanueva. Tutukan nini sa pagbalik sa Panorama News Patrol. Mga mensahe ni Maris Racal at Anthony Jennings ginbahin sa social media ni John Villanueva. Ito katuig na relasyon na gabot sa katapusan kag si John Villanueva nagpurga sa mga mensahe na nagahatag sang buda sa relasyon ni Anthony Jennings kag Maris Racal. Ano bala ang kamatuoran sa likod sang isyu nga ini? Para sa detalye, magapadayon si Mary Pinedel para sa mainit-init na balita. Salamat, Princess. Pinakaulihing Instagram post ni Bahayag John Villanueva na ex-girlfriend sa actor ni si Anthony Jennings ang mga masakit na detalye sa ilang pambulagan. Si John na naging nobya ni Anthony sa halos ito katuig nagdahil sa mga screenshot na nagpapakita sa mga pag-istorya nila ni Anthony at Maris Racal. Nga nagasugid sa posibilidad na may relasyon sila sa buwan sa telebisyon. Si Anthony na nagkumpirma sa ilang pambulagay sa Nobyembre 30 pagklaro nga sila ni Maris mag-apply na. Pagwalay ng isang nabot sa ilang pagbulagan. Si Anthony kag Maris ang huwag magpila sa kalabutan na teleserye nga tungkol dito. Madam, salamat Princess kag mga balik sa inyo. Salamat, Mary. At subong ibalon natin ang lakas ng panahon. Ari din report sa aton si Megan no Mikaela Rico. Salamat, Amiga Princess. Christmas is in the air na dali sa City of Smiles tungod sa mag-amat na pagbugnaw sa panahon. Ang magasunod na temperatura ang mga batyagan sa mga nagkasanon sa sining adlaw, Disyembre 5. Ara kita sa 26 degrees hasta 29 degrees nga kainiton sining adlaw diri sa Bilog na Negros.
Kaupod usugong si Amiga Athena Villaflor para i-anunsyo ang balantayan nga lakas ng panahon si Ninga Adlaw. Magandang umaga, Bacolod City. Ramdam na ang papalapit na Kapaskuhan sa malamig na simoy ng hangin. Mamayang hapon, mararanasan natin ang temperaturang hindi bababa sa 26 hanggang 29 degrees Celsius. Asahan ang manakanakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng syudad at mabutihing magdala ng payo. Para sa karagdagang weather updates, kasama natin si Princess Solano. Princess? Aside from the forecasted weather temperature will drop to 26 degrees to 28 degrees with mostly clear skies tonight. The wind will be light and there is no significant rain expected. For our 3-day forecast, December 7 will have a temperature of 26 to 32 degrees with cloudy skies. December 8 will have a temperature of 26 to 32 degrees with cloudy skies and scattered rain showers. And December 9 with a temperature of 26 to 32 degrees with partly cloudy skies. Back to you, Liga Micaela. Para sa dugang impormasyon, buwas ang heat index pwede mag-lagout sa 36 degrees Celsius. Mag-inom sa madamong at tubig, likawi ang magpabiling sa malugay sa idalom sa init sang adlaw, kang magdala sa payo. Amo na ang imong madasig na weather update, mag-amping at magpabiling na update. Balik sa imong Amiga Princess. Gilas Filipinas get first win against New Zealand in FIBA Asian Cup qualifiers. Keep it locked here, stay tuned for the latest headlines. Come on, Grace. Just a few more. We're almost done with the warm-up. I can't. I feel so drained. But I've been like this for days now. I used to feel the same way, but I found a way to power through. It's giving your body what it needs to stay strong. I take Cardio Bloom every day. It's not just a supplement. It supports my heart, boosts my energy, and helps me feel ready for anything. Take care of your heart, and it will take care of you for life. A healthy heart and body is the key to a long, vibrant life. Nourish it daily with Cardio Bloom. Gilas Filipinas get their first win against New Zealand in FIBA Asia Cup qualifiers. Gilas Filipinas emerged victorious in their match against New Zealand 93-89 in the 2025 FIBA Asia Cup qualifiers at the Mall of Asia Arena on Thursday. Here's Darlene Alegre live in the Mall of Asia Arena. Darlene? Laban Pilipinas, puso, sumadya, and once again recruited. This is the Mall of Asia Arena as the Gilas Filipinas clinched its first win against New Zealand in the FIBA Asia Cup qualifier. Justin Brownlee led all scorers with 26 points and 11 rebounds, while Kai Soto chipped in 19 points, 10 rebounds, and 7 assists. Their efforts helped Gilas Filipinas stay on a last quarter fight back by the Tall Blacks, solidifying their unbeaten record in the qualifiers. The victory in Pasay City was hard-won with Gilas struggling for early momentum. Colts adjustment proved effective as the Filipinos fought back to tie the game 45-45 at halftime. A decisive 16-3 run in the third period led by Soto's 5-point contribution. Despite the Tall Blacks' relentless comeback attempts, the Philippines held on. A clutch 3-pointer by Chris Luzal with just over a minute left sealed the victory for the home team, securing their start at the top of Group B. As the sun sets and the moon rises, remember, the truth is what guides us through the night into the day. We bring you the facts, the full story, no matter the hour. We're here for you 24/7 across the nation. From everyone here at Panorama News Patrol, We are your trusted companion in bringing you the truth. Kaibigan ng bayan, katotohanan ng sandigan.